O nasaan na? Nasaan na yung mga sasabi mga kababayan na magkakaroon ng 99.9% kudita ngayong araw sa Senado? Nag-adjourn na lang po ang Senado ngayong araw mga kababayan. Hindi pa napalitan si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. At bigo na naman mga kababayan, palpak na naman ang tangkang kudita ni Tito Soto dahil nagkulang sila mga kababayan eh. Nagkulang sila ng isa. Hindi nila nakumbinsi mga kababayan ni isang miyembro ng majority na bumaliktad sa kanila. Dahil 13:11 mga kababayan. Pero kung 13 minus 1 dahil wala na si Bato, dahil tinakot nila mga kababayan, ginipit nila. O, alam nyo na kung bakit. 12 versus 11. Kung isa sana ang makukumbinsi nila, kahit isa sa majority mga kababayan na bumaliktad, maibabalik kay Soto ang control sa Senado. Pero wala eh. Wala ni isang bumaliktad at nag-traitor kay Alan Peter Cayetano. Bravo, bravo, bravo. At nakasurvive si Alan Peter Cayetano mga kababayan sa kudita ngayong araw. Ewan na natin sa susunod dahil pagkatapos mga kababayan inanunsyo nahawak pa rin nila ang mayorya. Agad mga kababayan kinasuhan si Jinggoy Estrada nandun sa majority. Kakasuhan ng plunder! Uy, kudos si Jinggoy ha. Although asar tayo dyan kay Jinggoy minsan mga kababayan, pero kudos sa kanya, hindi talaga siya lumipat doon sa bagoong Pilipinas mga kababayan. Alam natin ginagamit yung kaso sa kanya bilang panggigipit, pero hindi nagpapatinag si Jinggoy. Hayaan mo lang Jinggoy, kung makasuhan ka 2028, malulusatan ng lahat yan kung wala ka talaga kasalanan. Pero narito po mga kababayan ang kaganapan ha. Either people are waving to me or saying no, so maybe we can take it up tomorrow. No, Mr. Tomorrow na! Dahil mag-a-adjourn na sila mga maaga mga kababayan. Pag-uusapan nila kung sino-sino ang itatalaga nila mga kababayan sa mga komite. President, I would gladly elect Mr. President with the indulgence of our colleagues and with the permission of the body, especially with our... Majority Leader, we'll just do it tomorrow. Oh, okay. Okay. Bukas na lang kita mamahalin. Yes, Mr. President. Now, Mr. President, as I was saying a while ago, to give our new chairman of the different Senate committees time to coordinate with the committee secretary Ayan na. and committee reports pending in the plenary. And at the same time, Kawawa si na Soto mga kababayan, butata na naman. Ang sabi pa ni Soto mga kababayan, madali lang yan manipis ang kanilang lamang sa amin. Madali lang yan. Ang pagpalit ng liderato. Palpak na naman mga kababayan si Soto. for the members to have more time in reading the articles of impeachment. Tatapusin nila ang maaga ngayon mga kababayan. Good job naman, good job. Mr. President, may I respectfully move that we adjourn the session until 3 o'clock in the afternoon of Paano na yan, Tuesday, Soto? May 19, 2026. I so move, Mr. President. Is there any objection? Walang objection. There being none, the session is adjourned until 3 o'clock in the afternoon, Tuesday, May 19, Survive si Cayetano! 2026. Pak! I love it! I love it. Good job mga kababayan. Dahil ayaw talaga natin maibalik itong si Tuta Soto mga kababayan. Anyone but Soto. O yung mga rabid na mga kababayan, mga anti-Duterte. Mga buwisit ang mga yun. Huwag nang pabalikin. Ito na gusto natin si Alan Peter Cayetano, isang abogado. Hindi yung One Bull University. What happened? Narito ang kanyang statement mga kababayan after ng session. Bakit as is, status quo? What do you think happened? As is. Palpak sila nagkulang sila mga kababayan sa boto. Kaya ngayon, si Jinggoy talaga pinag-iinitan nila mga kababayan. Galit na galit sila kay Jinggoy dahil ayaw bumaliktad ni Jinggoy. Kaya ang ugong over the weekend. First, Fake news only yun. to God's grace. Okay, so for 2 Hallelujah. weeks na binubuo ito and they were asking me, na-expect na yung ibang pressure. Okay. Pero I have to admit, Pinipressure ha? So ano ang naririnig nyo ngayong mga pressure mga kababayan? Sampahan ng kaso si Jinggoy ng ombudsman. grabe yung pressure. And to all of you, lalo sa mga mahal namin sa media, read between the lines. Read between the... So alam na namin. Read between the lines. Any pressure, negative or positive, please read between the lines. What pressure? What pressure ka pa? Ito si Jessica Soho, nagpa-ano-ano mga kababayan, kunwari walang alam. Alam nga namin, pinipressure para lumipat sa kabila. Lahat ng pressure, pananakot, kaso, panggigipit, pondo, yan. Pressure na kumalas. Who called? Kumalas. Si Marcos!
Bagoong Pilipinas, sino pa ba? Alam naman ng lahat. Kulabid. Alam naman ng lahat. So, ang aking inuulit na message, we're here to collaborate. So, interdependence with Alam ng lahat sinong demonyo, mga the judiciary kababayan. and the executive. Wala namang problema sa judiciary, but with the executive, we want to collaborate. Ano yung, especially because of the crisis, gugutom na talaga mga tao talagang nawawalan na ng trabaho. nga, I don't blame them for trying. Dapat tapusin na nga yung impeachment, mga kababayan. Na wala na, diretso na butuhan. But mas marami nasasaktan habang tinatry. Tapos yun nga, katulad ng NBI, kagabi lumabas. May talaga, gunpowder. So nagsisinungaling talaga sa presidente. Oh, nagsisinungaling, napapatok, mga kababayan. At ang nakakapagtaka, bakit naniniwala ang bangag din, mga kababayan, sa mga kasinungalingan? So there's a lot of lies, misdeception, miscommunication ongoing. Okay. But yung members namin, we say we'll hold together. Manipis talaga, kaya grabe yung Manipis. pang-intriga, grabe yung Oh, tapos si Soto makapal. pakiusapan. May attempt kanina dun sa committees. Having said that, we're all professionals and I don't blame the minority. Nung nasa minority kami, gusto rin namin maging majority. 'Di ba? So, ang tinutulay ko is that basta't dun lang tayo sa tama pare-pareho, we're willing to work with you. Pero yung hahawakan nyo kami sa liig or magdidikta, especially kung papunta tayo sa changing the constitution, medyo malabo kaming sumama there. How does it feel like? Parang you're walking on eggs, ganun ba yun? yeah. Very thin line. It's what? 13, 11? Yeah, pero and then alam mo, yung dalawa 12-11 na lang dahil hindi na makakaboto si Senator Bato, mga kababayan. Tinakot na nila at credible ang kaya nga Supreme Court para bumalik naman ang katiwasayan dito sa ating bansa. Mag-decide na kayo na bawal arestuhin si Bato. Magbigay na kayo ng TRO para maka-function na si Bato, mga kababayan, dahil kahit andyan siya, nagre-refuge sa Senado, mga kababayan, binabalak nilang pasukin. yung dalawang The last time I felt like this was during the time ng Hello Garci kasi it's just so pure I mean, I'm not saying lahat ng decision ko ay tama. I'm as imperfect as anyone else. But it's a walk of faith It's just, Lord, kung ilalagay mo ako dyan, lagay mo, biglang nilagay. Lord, kung tatanggalin mo ako, tanggalin mo na ako. So, I just have to make sure that every day is a day I really use to the optimum. Gamitin ko talaga yung kapangyarihan na binigay sa akin ng Senate President. So, tingnan nyo, mga kababayan, ang kaibahan, the way magsalita nitong si Senator Cayetano kumpara kay Soto. Diyos ko, Lord, wag nyo na pong ibalik si Soto. Eto na gusto namin. Matino, mga kababayan, hindi one ball. Good. Diba? So Reaction. yun ang mimitingan namin ngayon. What is the 3 to 7 bills that can address the crisis? So ano yung presyo, trabaho, kita, or sa energy, presyo ng kuryente, or sa agriculture, maliit man ang epekto or malaki na we can propose to Malacanang tapos itulak ng gusto. But can I, medyo hindi lang kasi na-pick up because it was just one of my vlogs naman. Naparating sa akin na maraming nakapending na bagong taxes. And this is normal sa mga economists pagka ganito na may threat ng stagflation, nagmo-move sila for new taxes. Ang sabi ko, we will be open but only if mag-order muna sila ng 10% savings sa buong gobyerno. Ipakita muna natin sa tao bago natin singilin. Ito ang daming dapat pag-usapan, mga kababayan, Sinisingit talaga ni Bangag, mga kababayan, itong impeachment. Dahil alam na natin, aside sa yung corruption nila, mga kababayan, in addition to that, yun palang charter change, mga kababayan, na magkakaroon sila ng term extension, na posible, mga kababayan, na hindi na magkakaroon ng presidential election sa 2028, 2021 na lang. Diba sinabi na yan ni Professor Malotikia? Dahil yan na daw ang kanilang next agenda. Ay nako, whether or not ma-impeach si Sara o hindi. Dahil kahit pa hindi ma-impeach si VP Inday, mga kababayan, hindi na rin siya makakatakbo sa 2028. Alam nila yan na malabong ma-impeach si VP Sara dyan, lalong-lalo na ngayon. Ang majority, kakampi pa ni VP Sara. Ng mas mataas na tax, dalawa. Lagi na kasamaan itong si Bangag. Nagsisave tayo, walang luho sa gobyerno. Number 2, honest to goodness yung atin anti-corruption. Diba? Kasi kung mag-new taxes ka, tapos ang mangyayari, tingin naman ang binubulsa, or mag-new taxes ka, pero tingin nila, pag tinignan, marami pang luho sa budget,
hindi susuportahan ng tao yun. The problem is economic spending is down. Yes. So the economy is really not moving at all. It's the first time siguro after World War II na nagkasabay-sabay. Oil, fuel, fertilizer, geopolitical tension. So tapos tayo kasi 3-4 ang tama. Bakit? Marami tayong OFW eh. So each and every one na kailangan umuwi, walang sweldo yon. Pag uwi, wala na rin remittance iyon. Okay. Tapos Daming problema, tinamaan ng Bahrain at Qatar sa LP sa gas, ang byproduct ng urea, which is fertilizer, na ang biggest is India. So hindi naman basta't mag-export. So mataas na, mahirap pang kumuha. So ano na what you call this, nanganganak at damay-damay, viral na rin yung crisis eh. Opo. So ito pong nangyari today, is this how the Senate will conduct itself? Na una, you were a Senate session, Yeah. regular session, and then you convened the impeachment court, and then biglang naalis na Hindi pa. Nag-convene pa lang mga kababayan pero pag-uusapan pa yan. naman yung mga I'll road answer nyo. that directly, then I just wanna thank the minority then. One, so mangyayari nito, medyo ilang linggo pa bago mangyari yan yung naka-rogue na araw-araw na. Bakit? Kasi may 10 days pa Oh, para ilang linggo sumagot pa, ha? ang Vice President, tapos 5 days pa, tapos Sa June pa pre-trial yan, mga pa. kababayan. Okay. So yung actual na trial, malamang yan, tatama yan naka-break, so malamang yan, maka-araw-araw kami, pero may committee hearings. Ngayon, pagka nagka-session na ulit, yun ang mas malaking challenge kasi kung tutusawa yung everyday, kailan tayo magsesesyon. Pero we Wala na. will balance it. But I want to take the minority because they're statesman and professional enough. Nagkausap-usap kami na while they don't have the numbers, yung usual na proseso sa Senado, wag nating i-delay. Opo. Senate President Cayetano, if we reverse engineer what happened nung Wednesday, parang tama ho ba na kulang ng communication between the GSIS and the Senate? Hindi kulang. They were Talagang nag-aangas ang mga NBI na matibag na yan. not informed. You were not informed na nagbarena Hindi sila. kulang. Sinadya nila. Sinadya. Sinadya. Ayan. Sinadya talaga. Duda nga natin mga kababayan na mukhang ang talagang pakay nila is talagang paalisin lang si Bato mga kababayan dyan sa Senado. At wala talagang balak na ipatapon sa ICC dahil ayaw na nilang baka additional asunto na naman sa kanila. Sitting senator Hindi kagaya ni Tatay Digong mga kababayan na si Tatay Digong wala na, civilian na yung mga time na yon. Ngayon, mas malaki ang issue mga kababayan. Duda natin, ang purpose lang nila is paalisin lang mga kababayan si Bato para hindi na makadalo sa mga session. Yan. Never, ang GSIS never nagpapasok ng NBI kung may problema sa peace and order. Police parati yun. Okay. Kaya nga. Number 2, ibabarena mo yung pinto na lalabas yung mga senador. Isasara mo yung gate sa likod kung kailan lalabas yung Sinadya talaga. mga senador. Tapos nung tinanong namin, wala daw NBI sa loob. Bakit yung ngayon yung may pulbura sa kamay May at dito pulbura. sa loob ng Senate nahuli? And then mga kababayan, nagpakita na nga si Bato. Bakit siya tatakas dyan man kababayan kung hindi siya talagang dudukutin? Ang purpose ni Bato noon mga kababayan, dyan na lang siya parang kulungan na nga lang niya. Hindi na siya lalabas sa Senado para nang sa gayon, makadalo pa siya mga kababayan sa mga bagay-bagay. Anong ginawa nila? Sinadya, sabi ni Cayetano, para magkulang na sa botohan. Would it have been simpler kung in-inform kayo ng GSIS na magbabarena Yes, pero kami to secure? Hindi. Dapat talaga hindi papasok doon. Yes, The pero door. masisira plano nila. So you're Malalaman saying, namin Malalaman kasi, it's okay, sir. Malalaman kasi namin Aha. Malalaman namin. So you're saying to deliberate. No, at this point in time, the burden is on them to prove to us that it's a series of coincidences. Okay. Kasi pag ni-reverse engineer namin, plinano talaga nila na pakita sa Senate na ganyan ha. Sige, may numero kayo, nandyan si Bato, ganyan ha. Papaligiran naman namin kayo ng mga armado. Senator Gringo Nasan said it best. Diba? If you are where you're not supposed to be at armado ka, what do you expect will happen? Yes, kasama po ng DOJ, sabi ni Justice Secretary Vida, Ay, puro bangag yan na mga tauhan. coordinated daw yung Tauhan move ng ng Agba. NBI, yung mga RLN. Inamin niya na coordinated Yes, and anong then he wants to investigate. Gusto ni Secretary Vida mag-imbestiga ang NBI Bida-bida. DOJ, pero sila ang dapat imbestigahan Kaya nga ang message ko sa kanya, hindi ka pwedeng bida kung kontrabida ka.
Okay? Bida So kung kontra gusto mo bida. mag-imbestiga, kailangan neutral ka. Si Secretary John Vic, hindi ko kasama sa politika. Si Secretary John Vic, maraming policies namin, Bida, hindi niya gusto. napabida, Pero nung pumunta kontrabida. siya dito, malinaw. Impartial, sabay tayo. Ano kailangan mo, sir? Kailangan ko CCTV, sinabit namin. So basta't patas, payag kami. So, Samantala mga kababayan, naputol yon ang interview. Biglang nagkawala ng audio mga kababayan. Dito tayo sa continuation mga kababayan. Sa discussion tungkol pa rin sa Senado. Dito sa Banateros mga kababayan, Vox Populi. Credit sa kanila itong Marami video. tayong pag-uusapan patungkol po sa mga nangyari kasi tila na iba na ang kwento ngayon. Ang usapan supposedly ay yung pag-atake ng sa Senado. Pero ngayon tila ang focus tumakas daw si Senator Bato. Yan ang kanilang mga kababayan ngayon. Pinwersa nila Pinwersa nila mga kababayan na umalis si Bato. La Rosa. Unang tanong natin kagad kay Atty. Jimmy, masasabi ba nating pugante si Senator Bato para Hindi, unless maglabas ng local warrant mga kababayan. sabihin tumakas siya? hindi po pwedeng tumakas ang isang hindi akusado. At least in our jurisdiction. Linawin lang po natin sa lahat ng mga nalilito na ang warrant po na being brandished by former Senator Trillanes and being unlawfully enforced by Matibag and the NBI is Unlawfully ha. Tapos, ang sabi ni mga kababayan, Trillanes pinahiram daw sa kanya ang warrant. Bullshit! Meron bang ganyan na ipahiram sa iyong warrant? Ang ungas ka? a foreign warrant. NBI At ang pahiram ulit-ulit sabi yun ni ang narinig Trillanes. na hindi pa yan dumadaan sa competent judicial authority here in the custodial state na tinatawag ng Rome Statute. So, kung kayo po ay walang valid warrant against you, how can you escape? You can use it in yung normal sense of the escape na tumakas siya. Pero ano ba yung tinakasan niya? Yan nga, dapat kasuhan mga kababayan ng NBI at saka si Bangag. Attempted kidnapping. Lawful arrest ang tinakasan niya. Pero as regards a lawful arrest, wala siyang tinatakasan. Kanina, nasa Senado po ako. Wala namang ibang senador akong nakita doon at the time I was there. So, lahat sila umuwi. So lahat sila tumakas. Yun na nga. Lahat sila umuwi. Pati si Bato, baka umuwi. Diba? Oo. Pero Diba? you cannot Pinauwi call na, that diba? escape. That he was not under any obligation to stay there. Hindi, pero unang tanong kagad, nakita nyo ba yung warrant na sinasabi ni Trillanes? Wala nga eh. May natanggap ba kayo? Na-servan ba kayo for Trillanes, inong warrant? Hindi pinahiram nga eh. ng That's the NBI. problem because we do Pwede not ba know yan, mga kababayan? ano ba ang Pinahiram ng proseso NBI? niyang pagsaserve ng secret warrant na sinasabi ng ICC. Kasi meron silang Tapos sabi pa ni Trillanes hindi daw NBI ang naghabol kay Bato, kundi staff niya. Tapos, sinabi ni Matibag, staff ni NBI talaga ang naghabol. O, di ba? Tingnan niyo mga kaululan nitong mga bangag na to mga kababayan. internal rule na pwede daw mag-serve ng secret warrant. For me, that goes against the very essence of due process. No? You're supposed to be informed of the charges against you. Ang sabi nila na dapat sumunod ka sa batas. Aling batas? Kung dapat sumunod ka sa batas, dapat sumunod kayo sa proseso. Batas ng Pilipinas ang sinusunod natin, hindi batas ng ICC, mga ungas. Lalo na by foreign tribunal na wala namang Jurisdiction. saklaw-saklaw sa atin. Sila ang lumalabag sa batas, mga kababayan, na sa paghuli kay Bato. Dahil ang batas ng Pilipinas, hindi pinapayagan yan. Kaya lang, merong ginaganito-ganito si Trillanes na warrant. Kung sabihin kaya nating warrant din ni Sir Jack, pwede ba yun? Na hindi ko ipapakita kay Sir Jack? Wara. Yung warrant, wara. Wara. Hindi kasi nga ganito. To be fair locally, sa rules of court, Rule 113, no, yung warrant, pwede namang hindi ipakita ng arresting officer. Assuming it is a local warrant, tsaka ina-announce niya yung kanyang authority tsaka yung purpose niya of making the arrest. And then, dadalhin sa nearest police station, pwedeng dun ipakita yung warrant. Local rules natin yan. But that only applies kasi ginamit to ng mga ibang luminaries eh. Luminaries! Pwede mo yan i-apply kung valid yung warrant. Hindi nga po valid yung warrant ng ICC dahil wala nga jurisdiction at kung meron man, assuming arguendo, Kung meron man, kailangan pa nilang dumaan doon sa korte nga, mga kababayan. daan nyo po sa
competent judicial authority according to Article 59 of the Rome Statute. Yun nga yung tinatanong, attorney. Yung sinasabi nila na enough na daw na judge yung ICC. Kaya Diyos ko, pwede Lord. sila mag-issue So kahit sino, pwede nang arestuhin mga kababayan. Daig pa ang Supreme Court. I-abolish na lang ang Supreme Court. ICC na lang. ng warrant. Pero meron po akong nadinig, ganito po yon. Ang sabi, ba't yung kay Saldico? Meron ding warrant. Tapos, doon sa foreign country, hindi nila pwedeng ipatupad dahil Absolutely. kailangan nilang respetuhin yung batas doon. Bakit ngayon dito, ayaw nilang respetuhin yung Mga bangag batas eh. dito na dumaan sa competent court? That is Madali an lang, absolutely mga bangag. strong and correct point. At kung tingnan nyo yung ibang bansa na state party sa Rome Statute, lahat sila, France, Korea, and all that, no? Lahat sila adhere to the fact na dapat dumaan muna sa korte nila ang ICC or any other foreign warrant, mga Interpol, Red Notice, diffusion. Lahat mga kababayan sa buong mundo, lahat ng gobyerno sa buong mundo, sasabihin na dapat dumaan muna sa korte natin bago natin ipamigay sa ibang bayan. Dumadaan po sa local nilang proseso. Tayo lang po ang natatanging bansa na may mga officials representing our country na are trying to say na hindi, wag na natin idaan sa ating local courts. Baliktad na baliktad po ang ginagawa ng opisyal bangag natin eh. sa mga ibang bansa. Bangag At na saka bangag. parang, actually medyo mali pa nga yung argument na yun dahil yung nag-issue ng warrant ay Pilipinas at Pilipino si Zaldico. Oh, correct. Ito, Oo. May karapatan nga pa nga tayo, no? Na kunin talaga si Zaldico. ICC ang nagbigay ng warrant, Correct. hindi naman bansang Pilipinas, pero ibibigay natin. Correct. So parang malabo talagang ito yung warrant na to. Correct. Pero merong bali-balita na iba daw yung pinakita ni Trillanes at yung totoong kaso. Bakit bigyan po kayo? Animal talaga si Trillanes, mga kababayan, no? Dumagdag sa gulo, no? Kami ng paliwanag dito. Lilinawin ko lang po. The only Bangag na reason bangag, mga kababayan, why ang we are dalawa. making assumptions, hindi pa sure, assumption lang, na parang spurious yung pinakita ni Trillanes Spurious. na warrant is because we were not served or formally served a copy of it. So ang nakikita namin, through their own fault, ay yung mga copies lang sa media, yung mga ginaganyan niya, siniscreen capture namin, ini-enlarge namin. Why? Is that our fault? Iba nga ang number, no? Yung number ng case number. Hindi. Kasi nga hindi nyo kami binibigyan. At base po sa research ng team namin, iba po yung mga case number na nakasulat doon. Oo, yan. Yan ang sabi laban dun natin. sa original na warrant na nirelease na rin naman ng ICC. So, as for now, it seems to be a spurious document being brandished by the former Spurious. senator. Oh. So linawin natin, iba yung numero? Iba. Oh. We can show you the pictures or you can do your own research. And again, I am very open to correction with this on this regard. With the disclaimer na kung nagkamali man ako, hindi namin kasalanan. Hindi nyo kami pinibigyan ng kopya eh. Dito nga sa video na to, makikita mo na parang ang bilis lang niyang finish. Tapos, ano niya na binalik niya na kaagad eh. At saka usually, pagka ganyan, ang media, humihingi din ng copy yan eh. Pero ang media, walang copy. At mga decision ng Supreme Court, mabis nakakuha yung media, no? Oo Ayaw itaas, oh. Ayan, ibabalik niya yan kaagad. Hindi niya na, parang alam mo yun, hindi na rin niya pinapal na hawak niya eh. Ang dami pong, there's so many things wrong with this Nabunggungan. picture. Number one, the warrant itself. Number two, the person serving it. Ano? Oh, walang authority, mga kababayan, ng NBI. Ano po ba yung authority nito? Pinapunta raw siya, doon iba to siya Oo, manghuli. sabihin Si Trilling din. na natin kasi alam naman natin yung statement na yun is just a casual. Yung yung kay Tatay Digong dati, mga kababayan, nasabi nila Interpol. Kahit mali yun, mga kababayan, mayroon pa yung kahit papano, kaunting palusot sila. Pero itong NBI talaga. Hindi Interpol ang NBI. Parang pang-asar niya lang na statement. Pero bigyan niyo po kami ng official statement. As a matter of fact, kasali po sa mga supplemental petition namin sa Supreme Court, we pray before the Honorable Court
na pasagutin si Trillanes. Under what authority? Yan po ang Yung totoong visit meaning na ng yan, dapat, co-warranto. no? Di ba Dapat- narinig niyo co-warranto? Co-warranto means under what authority? Panagot talaga yung Under what animal authority are you na serving that warrant? Di kaya attorney, galing RJ. din sa sa recto yung niya, warrant niya. Baka kasama ng budol mo ani pinaprint yan. Oo nga, eh. Ayan. Pero attorney, going back doon sa, alam ba, nakalabas si Senator Bato, no? Kasi yung mga kritiko, sinasabi nila tumakas. Tumakas kay Bangag, mga kababayan, sa panghaharas ni Bangag. Hindi tumakas sa pananagutan sa batas dahil wala nga siyang pananagutan dito eh. Hindi, parang hindi natin matatawag na tumakas kung wala pa namang warrant of arrest. Considering na siya ay nasa protective custody ng Senado, may nalabag ba siyang batas dito? Wala. Very strongly emphasize yan ng legal team namin that he has committed no wrong and he has in fact just performed an act of self-preservation. Because hindi naman po legal yung arrest na sinusubukan gawin ng NBI di umano, no? At yung kanyang fear for his life was very real kasi may precedent. Dahil yung precedent si Rodrigo Tatay Digong. Duterte. So, pwedeng-pwede siyang bigla na lang Meron nang- i-aeroplano. Oo. Oh. So, nag-iiyakan silang mag-ina eh. There was no plan here, no? Wala pong maniwala man ng audience or hindi. Wala naman ditong malalim na plano na sisipot siya, tatakas siya. Lahat yan mga opportunities at i-presented Gusto nga siyang dyan na nga sa Senado nga, di ba? to them. Nung the night na magkasama kami, nag-iiyakan silang mag-asawa eh. Na, Dad, baka ano ka na ha? Hindi na kita makita. Ganun may mga nakikita namin. Baka ipapadala na. Justifiable talaga, attorney, no? Yung pagtatago, yung Oo. hindi pagsipot ni... Dahil mga kababayan, mayroon na ngang example, si Tatay Digong na, di ba? Senator Ginawa Bato ni de la Bangag. Rosa sa Senate, no? Ulit-ulit kong sinasabi, hindi siya nagtatago. Nagtataguyod siya. Yun ang lagi kong sinasabi. He is Nagtatago siya kay Marcos, yan na lang. Pero sa batas, hindi. upholding our sovereignty. Pero attorney, kailan papasok si Senator Bato? Kailan siya papasok? Kailan papasok ulit? Kung ang makaka-resolve dito, mga kababayan, ng Supreme Court, mag-decide na nga kayo Supreme Court, hinahayaan lang din nila mga kababayan na mangbuli si Marcos ba? Oh, God only knows, no? Kasi, siguro pag there's a small chance, no? Pag na-issue yung TRO or pag nadinig yung aming mga petisyon at ang Korte Suprema ay naglabas ng malinaw na po na rules on extradition, on surrender, and all that, we will advise him to attend. Attorney, itong NBI, may kakaharapin bang kaso ito? Oh, pagkatapos mga kababayan, hindi pa ngayon, pero pagkatapos niyan, Dahil dyan sa warrant na hawak ni Trillanes? From our end, it is a possibility. Kasi yung client namin ang directly damaged ng mga accounts nila, di ba? In fact, he was threatened ng deprivation ng life, liberty, and security. And nasugatan siya, nadapa siya, na-threaten yung kanyang pamilya, natakot sila, sleepless nights, di ba? Nagkaputukan ba? Nagkaputukan. Of course, there was an attempt to stop his participation in the legislative proceedings. Di ba? Marami na kayo narinig siguro na violation yan of the parliamentary immunity, Article 145 ng Revised Penal Code. Sa totoo, yung opinion ko, sedition yan eh. Sedition, hindi inciting. Sedition mismo. Kasi sa sedition, public, tumultuous uprising, armed, to prevent the function of the legislature or any branch of government, no? O nandun lahat eh. Public. Sedition. Ang dami nila, tumultuous. Ilan yung may 2 babae, 3 lalaki, basta more than 3 naman. O, armed. O, ano yung purpose? Apparently, na hindi makaboto, di ba? oh, Para sa akin, sedition eh. No, but again, it is up to our legal team to come with the proper argument. Kasi medyo isa sa mga nagiging sentimento ng mga netizen ngayon, kitang-kita natin kung papaano binaboy ng NBI at ni Matibag itong Senado. Wala bang gagawing hakbang sa inyong pagkakaalam ang SP, ang Senate President, dito? At kung wala man siya, meron ba kayong personal na gagawing hakbang para idemanda talaga at panagutin itong mga gangster na mga NBI na ito? gangster. Sa personal muna tayo because I cannot speak for the Senate President. Sa personal muna,
it is more than likely na magsasampa kami ng kaso. Pero hindi ko pwede naman i-disclose just for purposes of legal strategy. Pero doon naman po kay Senate President Alan Cayetano, base lang po doon sa nakaraan niyang press con at yung parang outward niya na nagalit doon sa nangyari. And he categorically calls it an attack on the Senate. Parang imposible na hindi siya mag-take ng legal action. So I predict a legal action from the attorney Alan Peter Cayetano. Attorney, sabi kasi ni Attorney Matibag, rumesponde lang daw sila sa request ng GSIS. So now, Nagtatanggal ng kandado para mabuksan at ikandado ulit, no? Tamang ganun ba, di ba? ito bang makukonsider ba natin na premise na ng Senado? Kasi magdingding lang ang pagitan eh. The judge would probably look at the intent, no? The intent, hindi na yung mga spatial arrangement or whatever. They will look at the intent because hindi naman po simple trespassing ang ipapile mo dyan if ever eh. 'Di ba? What was the attempt? At the very least, it was an attempt at either an unlawful arrest or baka nga terrorism pa yan eh. Hindi mo alam kung ano yung intent kasi eh. Masyadong malabo, no? So, we'll see. At saka kung kailangan ng protection ng GSIS, di ba dapat pulis ang ni-request, hindi NBI? At kung sakasakaling lumabas ba si Bato, halimbawa lang, doon sa GSIS at pinigilan ng NBI, without proper authority, di ba pwede makonsider na kidnapping ang gagawin nila? Kidnapping, unlawful arrest, violation pa rin ng parliamentary immunity, napakadaming kaso eh. The point being na marami pang inconsistencies ang sinasabi ni Director Matibag. Nagbabangga-bangga na po ang sinasabi niya at ng palasyo. At it seems to me na obvious naman po sa lahat ng mga nag-iisip pa na yung mga statements niya ay puro cover up. No? He is making it up as he goes along. Pag merong nag-accuse sa kanya na parang ano kayo na sinusubukan yung pumasok ko, hindi po, tinatanggal lang namin yung kandado para i-secure ulit. Laging ganun eh. Tapos, nung nangako siya kay Ala na magpapakita kami ng warrant, nasa kotse lang, di ba? Tapos, hindi naman. Wala pa naman pong totoo. Ako, hindi ko pa siya inaaway, ano? Pero kasi these are his actions. Nangangako siya, nagko-commit siya, hindi naman po nagkakatotoo. At kung totoo yung sinabi ng Pangulo na nung alas 4, pinapa-pull out na sila, which by the way, incriminates the President na they're acting up on his orders. But let's set that aside. Nandun pa rin sila pagkatapos, di ba? Ibig sabihin, nilabag din nila yung supposed leader nila. So madami pong hindi nagtutugma sa mga sinasabi niya. So he cannot expect us to respect his next pronouncements. Actually, di talaga nagtutugma-tugma yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, ni NBI Matibag, tsaka ni Claire Castro. Now, ang bali-balita po, yung nahuli daw ay driver. Yung Oragon ba yun? Oragon? Oragon. In a lawyer's perspective, pwede ba magdala ng baril ang isang driver ng NBI? Tsaka wag na natin pag-usapan kung driver siya. Volunteer daw eh. Again, another pronouncement by him. I don't even know where to begin, Master Judea, kasi binigyan mo ng baril yung volunteer na hindi daw niya Pinahawak lang daw, pinahawak. Hindi naman daw niya kontrolado yung hawak niyang baril. It is at least clear yung kanyang lack of a coherent story. No? So at the very least yung character niya pwede nating i-judge. At nagsalita na rin yung asawa ng driver na wala talagang baril yung asawa niya. Hindi daw talaga nagdadala ng baril yun. So, ibig sabihin, nung nagkataon na nangyari yun, may nagbigay talaga na baril kung sakaling totoo yun. Bawal yun, walang lisensya siya. Bawal yun. Hindi ka pwede magawak, wala ka lisensya. Hindi, meron daw pinagbitbit. Yun ang dahilan nila eh. Inutusan lang magbitbit. Yung baril. Violation pa rin yun ng Illegal Firearms and Ammunition Act. Violation pa rin yun. Di ba ka may bagong license yung taga-bitbit? Kaya lang, attorney, isa sa mga lagi sinasabi na huli daw kasi bumalik, kinuha yung bag. Yung tactical bag. Tactical bag. May balita, ewan ko kung totoo ito, i-confirm mo na lang, may mga ID daw doon sa bag. Totoo ba yun na may ID ng mga NBI doon sa bag? Hindi ko pa kasi nakikita, pero pareho lang siguro tayo na naririnig na balita
Pero bakit hindi natin pinupukusan, pagtuunan natin ng pansin, yung fact na pinaputok yung baril? Huwag muna natin pag-usapan kung sino siya o kung ano man. Basta the point is he was acting apparently on the instructions of the NBI. He was with them. They do not deny his participation. They do not deny that he was accepting directions from them. So, in effect, siya at that time was acting under the control and supervision of the NBI. So, kung kanino man yung baril na yun, separate na kaso na yun. Ang nagpaputok ay isang tao na kontrolado nung NBI. Sagot nila yun. Pero sabi ng presidente, hindi daw ito gobyerno kung sino man daw yung nagpaputok dyan. Kung Senate side yan, government pa din yan. Kung NBI side, government pa din yan. So, sino yung tinutukoy niya na hindi gobyerno? Baka ewan ko kung anong multo na po yung... Alam ko, Ghost NBI. Kasi uso Ghost ngayon, di ba? Ghost Blood Control. Ito, Ghost NBI. Ito po ang lahat po ng nababalitaan natin puro second-hand information. Let me give you first-hand. Kami po ay nakakulong dun sa kwarto ni Senator Bato kagabi. Hindi na namin alam ang gagawin, no? Nanggaling kami dun sa kwarto ni Alan Cayetano, sa second floor kasi yan. Nung dumating na si Secretary John Vic, nag-provide siya ng escort para makapunta kami sa kanya-kanyang kwarto. Kasi ang sisikip na dun sa mga kwarto, no? Nakapunta kami at kinulong kami, lockdown kami sa kwarto ni To. Pagtingin namin, doon sa, may biranda yan kung nakapasok na sa Senate, no? May mga nakita kaming tao doon na nagpapasok-pasok pa rin doon sa GSIS. Binidyohan namin ni Atty. Torion. Flashlight. Oo, may flashlight. Apparently, still trying to find ways in or something. May NBI. Tinawag kaming sinungaling ng mga kung sino-sinong media. They denied it at first, tapos sasabihin na nila na totoo, pero puro ganon, di ba? First-hand information na namin Dininay nila yun, ha? Sabi nila, walang Dininay NBI, nandito kami sa fellowship. If you notice, i-attempt muna nila na i-debunk eh. Pero pag sila ay napahiya na, pepektosan nila ng konti, pero sila pa rin yung panalo. Pero ito, may first-hand information na ako mismo nakakita, kitang-kita ko po with my own eyes, NBI. So, wag niyo po kaming sisihin. Nakita niyo po Hindi ba? NBA, ha? Hindi. Kasi minsan baka NBA yan. May number 33 sa likod. Hindi kaya NPA. Hindi din. NPA.